Okay, so naipulbil ko na ang pinaka daanan ng mantika. Ito na siya. So ilalagay ko na ito rito ngayon. Ganyan ang magiging itsura niyan. Okay, so bubutasan ko na ito. Then ite-testing na kung effective ang pagkakagawa ng aking kalan di mantika. So ito yung pinaka model na pinaka gagawin ko. At saka siya magiging pinaka sukatan ng mga nozzle na gagawin ko. So ipopwesto ko na yung kanyang butas kung saan ko siya ilalagay. So dito. Okay, so dito ako ngayon magbubutas ng daanan ng kanyang daanan ng mantika. So ang gagamitin ko pang butas dito ay maski medya lang, 1/2 ang pinakamalaki kasi ang talim ko na nandiyan dyan. So abangan nyo na lang yung susunod na update dito. So magbubutas muna ako ng padaanan ng mantika. Okay, so nabutas ko na yung dadaanan ng mantika. Maski hindi na pala medya, pwede na maski mas maliit sa medya. So eto ngayon ang aking paglalagyan. Hindi ko na itatago sa loob. Dito na lang ako mag-welding sa labas. Para mas malinis yung loob. Walang sagabal. Ang makikita lang ay yung ganito lang. Para yung takbo ng hangin sa loob, mas maganda yung takbo ng hangin kapag walang mga sagabal kaysa natubo sa loob na may daanan ng langis. So ang ginawa ko, dito ko na lang padadaanin sa gilid yung langis. Kaya magiging ganyan na lang siya. Hindi ko na siya ipapatago sa loob. So i-assemble na natin to. So samahan niyo ako.
Okay, so i-full wheel ko na yung aking experiment ngayong araw na to. Hindi ko na masyadong pinakinis yung pinaka full wheel sa ilalim para nakikita yung tinatawag na ripple, yung pagkakaliskis. So ayan. Okay, so fully welded na ito. Na-test leak ko na ito kanina. Wala nang leak na lumalabas dito. So gaya ng sabi ko, ito ay puro detachable ang ating pinaka nozzle, pati yung ating pinaka pasukan ng hangin para madaling maitatabi natin o madaling ilagay sa isang lugar, pati yung pinaka blower. So ito yung ang ating daanan ng hangin. Yan, wala nang lulustan yan. Then yung ating lagayan ng langis ay pinulwil ko na. Hindi to detachable. So nagtataka kayo kung bakit may ganito. Kasi ito ay magiging trap ng usok. Kasi pag ito ay nag-init, yung usok may tendency na pag ito ay walang harang dito, lalabas dito yung usok. Kaya pag ito ay may pondong langis na nandito, yung usok hanggang dito lang siya. Maharang na siya rito kasi may langis sa lugar na to. Hindi makakadaan yung pinaka-usok. Ito yung magiging pondo. Pagpatak dito, mag-iipon dito, then mag-overflow, diretso sa ating pinaka burner. Then yung ating nozzle, ito ay detachable, itanggal. So ito yung ating pinaka end cap. Then yung pinaka-nozzle natin, natatanggal din ito. Yan. So may iwan na lang yung pinaka-level ng mas mababa pa dyan yung level ng pinaka-langis natin. Kaya kung mapapansin nyo, malinis yung loob. Para pag-circulate ng hangin, walang sagabal. Dati nilalagyan ko pa yan ng tubo, diretso itong ating lagayan ng langis papunta ron. So ngayon hindi na, inanawan ko na lang ng butas para diretso yung pagpasok ng langis papunta rito. Okay, so pagka magpapalit tayo ng nozzle, pwedeng baguhin yung design nito. Kung gusto ninyong mas malaki, so pwedeng maglagay ng adapter para sa ito kasi media para sa 3/4 na nozzle kung gusto niyo lakihan. Maglalagay lang kayo ng coupling para kumapit doon. So magsisimula sa media, then mag-ano kayo ng coupling na pang 3/4. So bahala na kayo kung anong kalalabasan. So for the meantime, ito talagang pinaka para sa kanya. Pero ang talagang pinaka main purpose ng aking project na ito ay pang testing ng mga nozzle. So hindi ko pa rin ito na ite-testing kapag medyo maganda o maayos na ang pagkakabuga ng apoy ng nozzle na ito. So maaaring pag ako nag-produce uli ng mga nozzle, ito na yung magiging prototype ko. So ganun din yung end cap. Kasi maaaring baguhin ko ang design kapag hindi ko nagustuhan yung apoy na binubuga. Maaaring liitan ko yung butas. Maaaring dalangan ko yung butas. So for the meantime, ito muna yung kanyang design. So pwede itong ikabit. Kung
magpapaapoy na tayo. At para madaling linisin, kaya ganitong ginawa ko, detachable. Ayan. Roroskas lang natin. Hangin lang naman ang dadaan dito kaya hindi masyadong delikado. Saka hindi naman papasok dyan yung langis, gawa ng may stopper ako nilagay sa loob. So merong pipigil sa langis just in case na mag-overflow. Okay, so yung ating daanan ng hangin ay detachable din. Pwedeng iikot lang. Then ikakabit na natin yung ating pinaka blower. Okay, so yung blower ko, ilagyan ko na rin ng adapter na 3/4. Ito yung kanyang adapter na 3/4. Eksakto ito para sa demedya na tubo, sa 1/2 na tubo. So kung ikakabit natin yan, papasok lang natin yan dyan. Yan. Okay na yan. Stable na yan. Then, kapag hindi na gagamitin, pwedeng baklasin. Ganon din ito. Then, pwede na tayo makapaglinis ng maayos. Kasi pag may mga nakalagay, medyo mahirap linisin. Mas sagabal. So, ito ngayon yung aking bagong gawang kalan de mantika. So, ito yung version ko ngayon. So, tignan nyo maigi. So, malinis yung loob para sa sirkulasyon ng hangin. Para yung hangin dito lang mga galing sa ilalim, then mapupunta sa nozzle, so magse-circulate siya maigi. Yung langis naman, dito manggagaling, papunta ron, then bababa ron, swabing-swabe yung dating niya. Okay, so for the meantime, hanggang dito na lamang muna ulit kasi medyo gabi na. So, ang susunod na gagawin ko rito ay yung pinaka base na lang. Pero madali na yon. Pero bago ko gawin yung pinaka-base, yung pinaka-patungan na ito, i-test fire ko muna ito. Tetestingin ko yung performance. Hanggat hindi ko na pe-perfect yung nozzle, hindi muna ako magagawa. Hindi ko pa i-perfect hindi ko muna gagawin yung pinaka-base, yung lalagyan. So, ito ngayon ang bago kong design. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Sana may napulot kayong idea kung paano magbuo ng ganito. Abangan nyo yung pag-testing ko kung ano ang kanyang magiging performance. So maraming salamat sa mga sumusubaybay sa akin channel. Sana huwag kayong magsawa. At sa datihan kong mga subscribers, abangan nyo pa yung mga gagawin kong mga kakaiba. Basta't marami tayong gagawin. So, samahan nyo lang ako. Maraming salamat. Sana huwag kayong magsawa sa akin. At maraming salamat sa mga subscribers na walang sawang nanonood ng aking channel. So, kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakaabot sa... Basta't hindi ako makakaabot. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Thank you so much.